Hello, good day everyone. This is the Maritime Aviator Vlog Journal session 104. And I don't know where to begin, to be honest. But for the security and safety of the purposes of this journal blog entry, I will be speaking again on my local language right now, just to make sure that this message is only relayed to my fellow Filipinos and that no one could just for the sake, you get the picture. It's just for safety and security purposes. So anyway, I'll begin. So, kagaya ng inaasahan, nung ilang blog journal entry ko, sinabi ko naman na so far, hindi ko pa siniseryoso nung time na yun na naka-red flag na itong barkong ito na may bullying at harassment. Now, yesterday, nakumpirma ko na yun nga, meron ngang bullying at harassment dito sa barkong ito. And guess what? Yung kasama kong AB sa airport, siya yung na-designate ko na-identify ko na nambubuli sa akin ngayon sa barkong ito. I don't know, pero hindi maganda ang vibes ko talaga sa kanya. So, in lieu to this, so paano nagsimula? Nung kahapon, sabihin na natin hindi maganda yung pakiramdam ko, masakit ang ulo ko kasi medyo pagod at puyat na rin. At the same time, hindi ako natulog. So, hindi maayos yung aking sabihin na nating function ng aking brain. Tinatanong niya sa akin ng maigi yung tinatawag na dipping stick pagkatapos na magdiskarga ng kargamento. Obviously, hindi ko na-explain ng maayos at hindi ako magaling sa mga explaining ng mga ganyang bagay. Hindi naman exactly sa trabahong barko, hindi naman magaling ako sa mga explaining Pinapakita ko lang talaga yung trabaho ko. So, syempre, masyado siyang mapagmataas at sabihin na natin mapagmataas at yung vocal na yun masyado mapagmataas at mataas ang tingin sa sarili. Palibasa kasi one rank higher siya kaysa sa akin. Parang sinabi niya na dapat alam ko daw yan, tanker ako, mga ganyang bagay na yan, and horse shits. And tinanong niya pa, kine-question niya pa sa akin kung AOS ba talaga ako. Which is parang nakaka-insulto kasi, kung may problema siya sa sa rango ko as OS, sa trabaho ko dito sa trabaho, you can check my service records. Buti na lang, hindi ko sinabi sa kanya ang totoong information sa akin. Sinabi ko lang na nakapitong barko na ako. When in reality, hindi 7 barko ko. Ika-11 na. Or actually, 12 na nga to if I recall correct. But anyway, I'm not obliged na sabihin sa kanya ang buong detalye. Pero the thing here is, ang nakakatakot dito sa sitwasyon ko ngayon is may bullying at harassment. So I was not expecting na makaka-enkwentro ako ng bullying at harassment dito sa barkong ito, to be honest. And maski ako nasopresa ako. Well, syempre, yun nga, nambubulit na nga haras siya, parang nanglalait pa na yung aking kapasidad sa trabaho nilalait niya. Kaya yung mga yung mga abilities ko na parang tinitingin niya sa akin walang laman ng utak o mangmang. Ewan ko, pero ito nakakatakot kasi dito. Kasi, bullying at harassment to, delikado to sa barko. Ngayon, na-experience ko ngayon after several years again. Actually, it's just only after 2 years. And hindi maganda to na senyalis sa isang workplace na may nambubulit na haras. Anyway, so far, siya pa lang naman ang na-identify ko na nambubuli sa akin. And ewan ko ba. Yun nga, so anong gagawin ko? Since ganito naman na nambubuli siya at very obvious. Well, actually, nambubuli niya siya for several days. May suspicions na ako, pero hindi ko masasabi talaga na, parang dinidismiss ko lang kasi malay mo, baka mali ako ng judge. Pero yung kahapon, nakumpirma ko talaga na nambubuli siya. And, yun nga. So, anong gagawin ko regarding dito sa sitwasyon na to? Well, sorry na may tinigda kasi ako na iniwan akong
Una, of course, ngayon na confirm na may nambubuli sa akin sa barko at subjected na naman ako for another bullying at harassment na barko. Hindi since I've already arrived here, I've already told earlier na hindi maganda itong barkong ito. Gagawa na ako from this point on countermeasures para sa anti-bullying at harassment policies. And also, pinadala ko na rin yung pangalan ng AB na yan, yung barko ko, lahat ng information ko at insidente sa kapatid ko just in case. Now, very important to kasi may internet naman. Now, in case of bullying at harassment, kailangan gumagawa tayo ng methods para maiwasan ng bullying and harassment. And one more thing na importante is never confront or at least wag mo salungatin yung mga nambubuli sa'yo dito. Hindi ibig sabihin na hindi mo siya sinasalungat, ibig sabihin inaamin mo na tama sila. It's just simply masyado lang sabihin na nating masyadong hassle ang may lantarang kaaway sa barko. Kaaway ko siya obviously, pero as of the moment hindi pa naman siya nagsususpecha na nakakahalata na ako sa bullying at harassment na ginagawa niya. So of course, gano'n sa sitwasyon ngayon, hindi ko inaasahan din kasi inaasahan ko na medyo kahit pa paano welcoming ang environment dito, pero it turns out hindi. And the worst part is yung kasama ko pa, yung mga nakikita nyo sa video na kasama ko sa airport, siya pa yun ang bubuli dito. No, siya pa yun ang bubuli sa akin. So anyway, ang pinaka-best ko na lang gawin is of course mag-countermeasures regarding sa bullying at harassment. After all, hindi naman ito ang unang insidente na may nambully sa akin sa barko. Since nung kadete ako, nakaka-encounter ako ng mga tao nang bubuli. So, in other words, medyo experiensyado na ako sa mga ganyan. So, magkakaroon ako ng certain policies regarding dyan. Una sa lahat, hindi ako makikichika-chika na sa labas. So itong buong for the rest of the bull period ko na 6 months, ito ang magiging pinaka-fortress ko. Hindi ako lalabas kung hindi kinakailangan, kung hindi lang ako kakain, that's it. Anything beyond that, kung work-related, lalabas ako obviously. Pero anything beyond work and food, hindi na ako lalabas. I'll limit my interactions, mga ganyan. Sa madaling salita, magkukulong na ako sa kabina ko from this point on. So, dismaya kasi it's just about, kararating ko lang no 7, so it's about roughly 12 days pa lang ako nasa barko and meron na kaagad lumitaw na bullying incident. And worst part is, hindi ko magigitreat tong AB na to kasi, si magulang AB kasi, sabihin natin kasama ko siya sa airport na dumating dito eh. So, pag aalis ako at patapos ng kontrata, asama din siya. Hopefully, hindi kami magkatabi sa aeroplano. So anyway, yun nga, given sa bullying at harassment incidents, magtitake na ako ng countermeasures regarding dyan. I guess yung mga lectures ko noon regarding sa bullying at harassment na sinasabi ko noon is i-apply ko na ngayon. So kagaya nga na sinabi ko, nagpadala na rin ako ng crew list sa aking kamag-anak, sa kapatid ko, just in case na may masamang mangyari sa akin. And ano pa ba? Marami akong naiisip ngayon kasi naiinitan ako bigla sa aking siguro pinatay ko yung aircon. Anyway, yun ang sitwasyon. Nagtitake ako ng countermeasures for anti-bullying and harassment, and like I said, never confront directly ang mga taong nang bubuli sa'yo kasi lalong sisikip ang mundo natin dito. At least yung hindi halata, pwede mo silang i-confrontahin or maging kaaway, pero hindi yung bulgaran. So sa madaling salita, yun nga, hindi dapat siya makakahalata o makakasuspecha na alam ko na binubuli niya ako. So tingin niya, syempre patuloy niya pa rin ang pambubuli at harassment niya, pero yun nga, gagawa na ako ng countermeasures regarding dyan. As much as possible, I will limit my interactions sa taong yun. Ano pa ba? Sorry, madami kasi ako talaga na naiisip ngayon na biglang nawawala pag nasa harapan na ako ng isang camera katulad nito. Pero anyway, point here is itong 11 seaman na contract ko is unfortunately infested ng bullying at harassment. So I have to take measures ngayon na kung paano yan.
Oh, aside from that, syempre yung typical intimidation at nananakot na bullying at harassment pag hindi mo nakuha kagad yung sinasabi nila regarding sa trabaho, na sabi pa uuwiin ako, blah blah blah, shit, stuff like that. Well, ang magpauwi ng tao sa barko is a lot more complicated than simply hindi niya lang nakuha ang trabaho. But I don't know, maritime kasi to eh. Iba ang rules ng maritime. Pero kadalasan yung mga tao nagpapauwi, katulad ko, kung may halimbawa, mapauwi ako, or hindi ko matapos ang kontrata ko, if worst comes to situation is, pwede naman akong maghabla sa kanila, sa employer ko, sa AET, ng unexpired, unexpired something contract, lalo na kung unjustifiable ang dismissal sa akin. Which also one more thing na nabanggit ko. Honestly, hindi naman siya magiging bantas talaga sa akin yung EP na yan eh. Kung hindi may problema sa akin kasing may problema din sa aking skill level. Di ba sabi ko nga OS ako? Unfortunately, like my job description dito sa barkong ko is OS AB ako. I can do the part of an OS, but part of the AB, yun yung may problema na may tulog ako sa aking sabihin na nating depensa. So sa madaling salita, hindi ako masyadong marunong sa gwardya-gwardya. Sa pagtitimon okay naman ako, pero medyo in doubt pa ako kasi mahirap magtimon ng barko. Honestly, kung hindi naman ako OSAB dito at OS lang ako at limited lang ako for deck maintenance, kahit na at nasa VLCC kami, itong AB na to, kahit mambuli siya, masasabi ko na pakakainin ko siya ng alikabok. Pero syempre, nasa barko tayo, avoid all confrontational conflicts. So very important to regarding kung may na-assign kayo sa barko kayo na may nambubuli sa inyo at nangaharas, never confront directly yung nambubuli sa iyo sa barko. Pwede mo siyang i-confront sa lupa or any other agencies, pero dito it will make harassment very worse. And I don't know. So far, yung palang ang initial assessment ko, medyo hindi maganda ang workplace at environment ko ngayon. Kasi may nambubuli sa akin ng haras. So I have to apply ngayon yung mga techniques na sinabi ko lang in theory noon sa mga vlogs ko. Anyway, maganda rin na nangyayari to kasi nare-record ko siya na nare-record ko na siya on the video. Nung dati kasi yung mga previous experience ko sa mga bullying at harassment ko sa mga bullying at harassment situations ko sa ibang mga barko hindi caught on video kasi I wasn't into vlogging during that time. So ngayon, meron ng vlogging, nagbo-vlogging na ako just for keep a record sake. So yun, ano pa ba? Yeah, also one more thing, in case nahanapan nila ako ng butas at mapauwi ako, inayos ko na yung mga gamit ko para sa madali ang alis, madali silang hakutin. Just in case lang naman as a precaution. Also, never forget na kung may bullying at harassment nga, always inform yung mga tao nyo sa bahay. Now, on my case, in-inform ko na yung sister ko at yung pangalan, at binigay ko na yung pangalan nung AB na nangaharas sa akin dito. So, in case na may masamang mangyari sa akin, bigla ako mag-disappear, or let's just say, I don't know, mapaaway, or bigla ako mag-disappear sa barko, itong tao na to na binigay ko sa sister ko ang hahanapin niya. Yan ang masasabi niya na direct ang pwede niyang i-report sa, sa opisina, law enforcement authorities, doesn't matter. And yun din ang isang dahilan kaya nagsasubmit ako ng crew list, updated crew list every now and then sa mga kamag-anak ko. Para at least alam nila kung sino yung mga tao ini-interact ko, ano yung pangalan ng barko, at mga detalye. So kung may nangyaring medyo sabihin na nating foul play regarding sa akin, at least alam niya kung sino yung mga taong yun. Actually, kulang pa nga informasyon na binigay ko. Dapat yung mga pictures pa ng mga tao na kasalukuyan kong nakatrabaho ngayon sa barko is dapat binigay ko din. Pero I think alam na ng kapatid ko to kasi binigay ko na naman yung name eh. So anyway, ano pa ba? So since active and present, so ang kinatatakutan ko na ngayon is active and present na ngayon ang bullying at harassment sa barkong ito. So ang gagawin ko na lang talaga ngayon is countermeasures regarding dito.
Actually, medyo ano to. Actually, hindi ko naman sure to magiging significant threat talaga tong bullying at harassment na to. Kung hindi lang sa isang bagay, do sa job description na AB, yung kung tawagin namin gwardyahan. Pero kung hindi ako involved talaga sa gwardyahan, I would say na hindi kahit mambully siya at mangharas, may laban ako at kaya ko siyang pakainin ng alikabok. Pero aminado din ako, right now, hindi mo rin maganda kasi ang situation ko sa barko. Given na dedicated lang talaga ako as an OS crew and hindi talaga ako meant for an AB. So syempre, yun ang mga intimidation threats nila na pag hindi ko lang nagawa yung trabaho ko, ipauuwiin daw ako and kilala daw tong tong principal na to na nagpapauwi, which of course it's duly noted. Lahat naman yata ng principal duly noted yan eh. Pero hindi naman ganun kasimple magpauwi ng tao sa barko. To be honest, it's a lot more complicated. And pag pinauwi nila ako, so syempre, magbabayad ang aking employer at itong principal nito sa unused at hindi nagamit na kontrata ko. So for now, yun lang muna masasabi ko. Hindi maganda ang sitwasyon ko ngayon kasi full blown na may nakaka-experience ako ng bullying at harassment ngayon sa barkong ito. So far, ang record ko pa lang naman is itong AB na to na mataas masyado tingin sa sarili and yun nga, binubulit na haras ako. Parang yun nga, sinasabi, alam mo ba to, alam mo ba yan, ganyan. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ng pangaral at lecture niya at hindi ko kailangan yung turo niya lalo na sa ganyan. Kung magturo siya ng maayos, hindi yung may kasamang lait at lait at pangutsaw. Kung mabaliktad ang mundo at sabihin ko sa kanya, bakit alam mo ba itong mga parting eroplano to? Aviation student ako, marunong akong magpalipad ng eroplano. Ikaw, alam mo ba to? So anyway, yun ang behavior ng mga seaman talaga. Be very very careful kasi ganyan yung mga tarantado mga seaman sa barko. And unfortunately, naka-encounter ako ngayon, which is very hazardous right now. Very delikado ito sa aking contract right now. So for now, wala akong magagawa ngayon kasi nandito na ako sa barko. And well, actually 12 days pa lang ako dito eh. So mahaba-haba pa ang 6 months. So ang magagawa ko lang countermeasures ngayon kasi sinabi ng advice ng kapatid ko nung in-inform ko siya sa situation is keep low profile, keep low key and low profile, and at the same time play dumb. Make sure na hindi siya makakahalata na alam mo na nambubuli na siya. Para, yun nga, mas mabuting play innocent muna ako ngayon and never confront, kagaya nga na inaano ko. Kasi, aminado ko, hindi, ang sitwasyon ko ngayon is at that disadvantage. So, say what I have to say at do what I have to do para hindi ako mahalata na ayoko sa kanila at galit ako sa kanila kasi nambubuli sila. So, yun lang. It's just disappointing kasi I expected a lot, at least kahit paano maayos yung mga kasama ko dito despite yung horseshit na working policies. Pero natutuwa din ako na nangyari to kasi nare-record ko na siya on video. We could, kung sino man ang makakapanood nito, somewhere around sa generation, malalaman nila kung ano yung methods na gagamitin ko as anti-bullying at harassment. So yun, so far, ang kompleto naman yung mga gamit ko sa loob ng kabina. Pero hindi na ako lalabas ng kabina, magkukulong na ako for the next, for the whole duration of contract ko kasi may nambubulit ng haras. Kompleto naman ako ng gamit. I have my entertainment stuff, kaya bumibili ako ng electronics, very important yan. Kaya nag-i-spend ako ng a great deal of amount for electronics and entertainment. Yung tipo na pwede ako maglaro single player nang walang kasama. Kasi darating ang panahon na pag naka-encounter kayo at nabulit na haras kayo, you do not want to go on that tour. Now ako, on my situation, isa pa lang naman na nambubuli sa akin, pero it's a significant threat talaga. And also, aminado din kasi ako na ang job position ko ngayon is OSAP, and I'm only specialized doing an OS type of job, not an AP. But kung may posibilidad na mapauwi ako kasi hindi ko magawa yung kontrata na I don't know, kung whatever reason, at least marirecord ko siya
sa 11 seaman contract ko. At least ma-record ko siya na maigi para sa mga seaman or mga kung sino man makakapanood nito in the future. At least may idea sila kung paano mambuli ang seaman at nakakadismaya lang kasi kapwa mo Pilipino laban mo sa kapwa Pilipino dito sa barko. At kailangan meron kang tiyan para balusubasin mo yung mga tao na kapwa mo Pilipino. Now, itong AB, ang form ng kanyang sabihin na nating bullying is harassment is yung parang nanggagaslight siya ng tao. Gaslighter siya. Yung tipo na pinagmumukha kanya stupid tapos parang pinapadoubt niya. Biro mo, sino ba siya para questionin ako na OS? Kung may problema siya sa pagiging OS ko, tignan niya yung service records ko at yung seaman. Now, kung baliktarin ko din naman ang sitwasyon, tanongin ko ba siya, AB ba talaga siya? Diba? Pero anyway, yan ang reality ngayon. Despite kahit galit ako at yamot ako, hindi dapat ako magre-retaliate openly. Kailangan kong i-de-escalate ang situation kasi baka mas lalong lumala. At tong bullying at harassment na to, kailangan ko siyang i-de-escalate. Ngayon kung lalala to, well, nandun naman ang opisina. Pwede kong isettle to sa opisina. Baka handa naman ako humarap sa opisina eh. Ngayon sasama ko siya. Sa pagbagsak ko. So, yun lang muna. Sa ngayon, ang pinaka main problems ko itong set of duties na gwardiya-gwardiyahan. Pero beyond that, I don't think na magiging banta siya kasi kahit papano marunong ako sa deckworks. I've been around for at least 10 years, 11 years na also no OS. It's just so happens lang itong taong AB na to, si Magulang, puro palpak yung niya. Pangit yung barko na niya at hindi nakakita ng maganda. Pero like I said, mahirap ang may kaaway sa barko. Anyway, I will be informing kung ano man ang magiging situation regarding this na-encounter ko na bullying at harassment dito sa 11 seaman contract ko. Hopefully, maayos ko yung sitwasyon at hindi ako mapauwi nang hindi natatapos ang kontrata. Or at least makauwi ako ng... No, anyway, screw that. Ang mahalaga kasi dito, to be honest, is kahit mapauwi ako, is mahalaga is buhay ako. Fuck the job, fuck yung seaman na to, kaya ko mabuhay nang without it. Ang pinakamahalaga at natutunan ko sa loob ng 11 years sa pagsisiman ay yung self-preservation. Di bali ka nang hindi maging seaman, buhay naman ako. Kasi pangit naman din naman ang trabahong seaman sa Pilipinas or trabahong seaman. Kasi maraming tarantado. So yun lang, at least yung self-preservation ko, makauwi ako ng maayos sa Pilipinas. I don't know, marami pa akong gustong sabihin right now kaso hindi ako nag-make ng write-up kasi biglaan nga yung sitwasyon. Hindi ko inaasahan na yun nga, mayroong bullying at harassment dito sa barko naka-encounter ako. So yun, I guess this is the Furry Archivist logging out on my journal and I'll keep you informed kung ano ang mangyayari regarding sa bullying at harassment na na-encounter ko ngayon. So see you for now.